you're somewhere out there, somewhere far away. I want Ang imahe ay nagpapakita ng isang tradisyonal na gusaling Asyano, marahil isang templo o palasyo, na may kulay pulang dingding at dilaw na bubong. May mga bundok sa likuran at dalawang tao sa harapan na tila nagsasanay ng martial arts o Tai Chi. Ang imahe ay naglalaman ng mga salitang swordsmanship, boxing, mind technique, internal energy, at hidden weapons. Mayroon ding bahagi ng isang machinery na may kulay ginto at asul. Batay sa mga salita, mukhang ang imahe ay tungkol sa martial arts, teknolohiya, at fantasy. Nagpapakita kay Away, isang lalaki na napapaligiran ng mga libro. Siya ay may hawak na isang demonic sect token na naglalaman ng mga advanced martial arts techniques. Ayon sa kanya, nararapat lamang na ang token na ito ay mapunta sa pinakamagaling sa mundo. Si Away ay may hawak na isang bagay na kahugis ng kahon. Sinasabi niya na kahit ang basic technique ay may malakas na kapangyarihan, kaya gusto niya na subukan ang ibang bagay sa pagkakataong ito. Ipinapakita ang mukha ni Away na may ekspresyon ng pagkaalala. Sinasabi niya ang tama. Si Away ay tinatawag na master ng isang maliit na bata. Tinatanong ng bata kung tapos na ba si Away sa kanyang busy schedule at kung ano ang kanilang pagsasanayan ngayon, o kung itutuloy nila ang boxing mula noong nakaraan. Ipinapakita ang mukha ni Away na may nakangising ekspresyon. Sinasabi niya na mag-aral sila ng ibang bagay ngayon. May isang taong nakaitim na sapatos na naglalakad sa damuhan. Nagmamakaawa siya sa kanyang dad, na pagkatiwalaan siya kahit minsan lang. May isang babae na nakasuot ng pulang damit at sinasabi niya sa isang lalaki na, makikita mo pagdating natin doon, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sabi ng babae, nakita niya raw mismo na ang shockwave mula sa bata na katabi ng isang tao ay bumura ng kalahati ng bundok gamit ang isang suntok lang. Hindi raw sa hindi siya nagtitiwala, pero masyado raw kasing hindi kapanipaniwala ang kanyang sinasabi. Nagtataka ang lalaki kung totoo ba na may batang 6 na taong gulang na kayang bumura ng kalahating bundok sa isang suntok lang. Dagdag pa niya, kung may taong ganun kalakas, dapat kilala na siya sa martial world. Tinanong ng lalaki ang babae na nakasuot ng pulang damit kung anong problema. Ipinapakita ang mukha ng babae na may gulat na ekspresyon, dilat ang mga mata at nakabukas ang bibig na para bang sumisigaw. Ipinapakita ang isang bata na nakaupo na may nakapikit na mga mata, at napapaligiran ng usok o enerhiya. Ipinapakita ang isang bata na may dilat na mga mata at may gintong enerhiya na bumubuo ng mukha ng isang Buddha sa ibaba. Ipinapakita ang isang bata na nakatayo sa ilalim ng isang malaking imahe ng Buddha na gawa sa gintong enerhiya. Ipinapakita ang isang malaking imahe ng Buddha na gawa sa gintong enerhiya. Sa ilalim nito, may 2 tao na nakatingala sa Buddha. Ipinapakita sa larawan ang isang mukha na sobrang gulat. Halos lumuwa ang mga mata at nakanganga ang bibig na parang sumisigaw. Sabi niya, grabe, ano ba to? Isang malaking kamay na gawa sa gintong enerhiya ang ipinapakita. Isang malapitan na kuha ng mukha ng isang tao na may matalim na tingin ang ipinapakita sa larawan. Mukhang seryoso o galit ang kanyang ekspresyon. Ipinapakita sa larawan ang isang malaking kamay na gawa sa nagniningning na gintong enerhiya, na may mga linya na nagpapahiwatig ng galaw o kapangyarihan. Ang background ay may mainit na kulay na ginto at kahel, na nagpapahiwatig ng matinding liwanag o init. Ipinapakita sa larawan ang 2 tao mula sa likod. Ang isang tao ay nakasuot ng kasuotan na may mahabang manggas at nakatali ang buhok, habang ang isa pa ay nakasuot ng pulang balabal. Sa itaas nila, may mga pulang linya at nagniningning na liwanag, na nagpapahiwatig ng labanan o kapangyarihan. Ipinapakita sa larawan ang 2 tao, ang isa ay mukhang galit at sumisigaw, sinasabi na, lumayo ka. Ang isa pa, na nasa likod niya, ay mukhang nag-aalala. Ipinapakita sa larawan ng isang tao na may matalim na tingin at nakataas ang 2 daliri. Mukhang seryoso o nagbabanta ang kanyang ekspresyon. Mayroon ding nagniningning na liwanag sa kanyang paligid. Ipinapakita sa larawan ang 2 tao sa gitna ng nagniningning na gintong enerhiya at mga ulap.
Ipinapakita sa larawan ng isang babae na kumikindat at nakaturo ang daliri. Mayroon ding nagniningning na liwanag sa kanyang paligid, at sinasabi niya ang mga salitang, 9 Curves Heart Guard Formation. Ipinapakita sa larawan ng isang lalaki na kumikindat at nakaturo ang daliri. Mayroon ding nagniningning na liwanag sa kanyang paligid, at sinasabi niya ang mga salitang, 9 na kurba pormasayon ng tagapagtanggol sa puso. Ipinapakita sa larawan ang mukha ng isang tao na may matinding ekspresyon. Sinasabi niya ang mga salitang, sa lahat ng aking kapangyarihan bilang martial saint level, dapat kong kayanin ang atake na ito. Ipinapakita sa larawan ng isang kamay na nagniningning, may mga bituin sa paligid, at may usok. Mayroon ding nakasulat na mga karakter, ipinakikita sa larawan ang isang figura na gawa sa liwanag, na parang isang Buddha. May mga bituin din sa paligid niya. Masayang-masaya naman ang disciple ng ating bida gayong sa nagawa nga raw niya ito. Nagtataka naman ang isa gayong parehas pangaraw ba kaya ang pinag-aaralan nila. Ipinakikita sa larawan ang dalawang tao na nag-uusap. Sinasabi ng isang tao, huwag mawala ng pag-asa, iba-iba ang lakas ng bawat isa. Baka hindi lang para sa iyo ang teknik na ito. Ipinakikita sa larawan si Awei na nakangiti habang hinahaplos ang ulo ng isang bata. Iniisip ni Awei, anong klaseng talentong puno ng pag-asa? Hindi ba't ito ang star child mula sa Kung Fu? Si Awei ay nag-iisip. Ang iniisip niya ay, kung magagamit ang palad ng Tathagata, hindi ba't pwede ring gamitin ang mga teknik tulad ng pagsipsip ng mga bituin? Dahil nakatawid na ako sa mundong ito, bakit hindi ako magdala ng kakaiba? Nang bigla namang may simugaw na ama, may isang babaeng nakasuot ng pulang damit at may pulang sombrero. Nakaluhod siya at parang nag-aalala habang inaabot ang isang lalaking nakahiga sa damuhan. Ang lalaki ay may balbas at mahabang buhok, at nakasuot ng madilim na kasuotan. Ang sinasabi ng babae ay, "Ama, ayos ka lang ba? Huwag mo naman akong takutin." Nang bigla namang nagtanong ang ating bida na kung ano nga raw ulit ang pangalan ng babaeng ito, dagdag pa niya na kung ano nga raw ang ginagawa nito dito. Sabi ng lalaki, "Paano kayo napunta rito?" Sabi naman ng isa pang lalaki, "Parang pamilyar ang taong yan sa lupa." Sabi ng babae, "Ama ko ito, dinala ko siya rito para bumisita, pero hindi ko inaasahan na makikita ko kayong nagpaprakti." Sinubukan niya akong protektahan, isinigaw naman ni Sia Yi ang pangalan ng kanyang ama. Sinabi naman ni Siafu, na ayos nga lang raw siya. Ngunit makikita namang samukha siya ng dugo, kung kaya nagsalita ang ating bida na sa tingin niya raw ay hindi ito maayos. Sabi ni Siafu, hindi tama na bumisita nang hindi nagpapalam, nagkasala si Sia sa iyo. Huwag mo siyang sisihin, sa isip-isip niya, kaya totoo pala ang sinabi ni Yi. Dagdag pa niya sa kanyang isip, ang batang ito, napakalakas. Kahit nasa buong depensa ko, hindi ko kayang pigilan ang atake ng palad na ito. At ang taong ito, bakit wala siyang aura ng isang martial artist, baka naman talagang nakarating na siya sa pinakamataas na antas ng cultivation, at hindi sapat ang lakas namin para makita ito. Sabi ni Siafu, hindi namin sinasadya na istorbohin ang iyong cultivation. Ako ang kasalukuyang master ng Iron Armor Sect, at ama ni Yi. Samantalang nagulat naman si Awei, nang marinig niya na ito ang sect leader ng Iron Armor Sect, dagdag pa ni Siafu, na dinala niya nga raw ang kanyang anak rito upang. Nasabi naman ng ating bida habang may nakakatawang reaksyon na ito nga raw ba ang big boss ng mga kalaban. Paliwanag patungkol sa Iron Armor Sect, ang Iron Armor Sect ay puno ng mga talentadong individual, hindi katulad ng hit list ng mga assassin, ang pagpasok sa Iron Armor Sect ay katumbas ng paglilingkod sa korte. Bagamat hindi ito kasing ganda ng mga nasa hit list, ang pagiging parte ng Iron Armor Sect ay nangangahulugan na mayroon kang suporta ng korte. Habang nakayuko si Siafu, ay napasabi naman sa isip ang lalaking ito na, akala niya nga raw na hindi na siya makakakita ng big shot sa buhay na ito. Sa isip-isip naman ni Siafu, ay bakit nga raw hindi nagsasalita ang ating bida, may nasabi ba raw siyang mali? Nang bigla namang nagulat si Siafu, gayong nakita niya ang mukha ng ating bida na mukhang galit na. Ngunit ang hindi niya lang alam ay nag-iisip lamang ng ibang bagay ang ating bida kaya nagkaganyan ang kanyang ekspresyon. Habang malalim ang iniisip ni Awei, bigla namang may tumawag sa kanya.
Pagkatapos ay ipinakita ang nag-aalalang pagmumukha ng kanyang disciple, kaya nang makita ito ng ating bida ay agad niya naman ito tinanong na kung ayos nga lang raw ba ito. Sinabi pa ng disciple ng ating bida, na ang matandang iyon nga raw ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon, samantalang hindi naman alam ni Siafu ang kanyang gagawin sa mga oras na ito. Napagtanto naman ng ating bida na hindi pa nga raw siya kilala ng mga ito kung kaya hindi na nga raw niya kailangang magpanik, tinanong naman ni Sia Yi, ang kanyang ama na kung ayos nga lang raw ba ito. May ngiting naiisip pa ni Awei, na bukod pa rito, sa resulta ng martial arts test doon, hindi nila ako mapaghihinalaan, bukod pa rito, sa kasong yun, mas mabuting natural na makapasok sa ranggo ng kalaban at patayin ang 2 ibon sa isang bato. Sinabi naman ni Siafu, habang nanghihina, na masyadong malungkot nga raw kung babagsak sila ng hindi man lang nakamit ang tagumpay. Nagtanong naman ang ating bida na kung ito nga raw ba ang sect leader ng Iron Armor Sect. Masaya naman si Siafu, na sumagot na andito na nga raw siya, at isa pa hindi niya nga raw nais na aisturbuhin ang pagsasanay nito, narito nga raw siya upang humingi ng tawad. Sumagot naman ang ating bida, na hindi na mga raw nito kailangan na maging magalang pa sa kanya gayong casual lang naman raw niyang sinasanay ang kanyang disciple. Dagdag pa niya na isa lang naman akong ordinaryong tao kaya wag na mga raw itong humingi ng tawad sa mga nangyari. Si Siafu ay nagsalita, sabi niya, humingi ako ng tawad sa hindi pagkakaunawaan, maaari ko bang malaman kung paano ko dapat tawagin ang young sir? Dagdag pa niya sa kanyang isip na, mukhang ayaw magpabisto ng high-ranking expert, kaya pala siya nagalit kanina. Magalang namang sinabi ng ating bida na tawagin na nga lang raw siya nitong Awei. Nagtaka naman si Siafu gayong tinawag ba raw siya nitong Uncle Sia, masyado nga raw na formal ang tunog noon kung kaya tawagin na nga lang raw siya nitong Sia Big Bro. Nag-usap naman ang dalawa, sabi pa ni Siafu, na mararating nga raw ng ating bida ang magandang hinaharap, dagdag pa niya na siya nga raw ang makikinabang dito, sumagot naman si Awei, na hindi nga raw yun pwede gayong isa nga raw itong elder, samantalang nagtataka naman si Sia Yi, sa pinaggagawa ng dalawa. Sinabi naman ni Siafu, narinig ko mula sa anak ko na ang bagong may-ari ng First Inn ay may kahanga-hangang pag-uugali, kaya pumunta ako ngayon para makilala ka. Sino ang mag-aakalang hindi ito ang tamang oras at pinatawa ako ni Awei dito. Sinabi naman ni Awei sa kanyang sarili na pinapamulang araw siya nito dahil sa ganda ng mga papuri nito sa kanya. Makikita si Siafu na nakangiti, sabi niya, nagsasabi ako ng totoo, tiyak na makakamit ni Awei ang magagandang bagay sa hinaharap. Masyado kang mapagpakumbaba, pero mayroon din akong gustong itanong, nagtataka ako kung paano natutunan ng bata ang galaw na ginamit niya kanina. Nakuha naman nito ang pansin ng ating bida, sumagot ng casual si Awei, na ang teknik ba raw na tinutukoy nito ay ang ginamit ng kanyang disciple. At ang kwento ay lumipat sa isang lugar na kung saan ay may napakagandang tanawin. At isang batang Shaolin ang tinatawag ang kanyang master. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang master, at masayang niyang sinabi, na hayaan nga raw siya nito na sabihin ang nakita niya kanina. Ngunit hinawakan naman ng kanyang master ang ulo ng kanyang disciple, at kanyang sinabi na wag nga raw itong magmadali gayong alam na nga raw niya yun. Dagdag pa ng matandang monghe na, sa pamamagitan nga raw ng natural na fenomenon ng pagdating ng Tathagata, at ang lokasyon nga raw nito ay. Tinanong naman ng matandang monghe, na di ba gusto nga raw nitong bumaba ng bundok, kung gayon tawagin nga raw nito ang senior brother niya, masayang sumagot ang batang Shaolin na ang ibig ba raw sabihin ng kanyang master. Dinugtungan naman ng matandang monghe, na sa pagdating nga raw ng martial arts competition ay nagiging kapana-panabik nga raw ito. Naiinis namang sinabi ng bata, na nagiging misteryoso na naman nga raw ang kanyang master. Bumalik tayo sa ating bida na kung saan ay sinabi ni Siafu, na babalik na nga lang raw sila dito sa susunod, masaya naman na nagpapaalam sa kanila ang ating bida. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isipan na bagamat naloko niya nga raw ang mga ito, ay hindi naman raw naging madali ang bagay na iyon. Sabi niya sa kanyang isipan, dahil hindi ko ibinigay sa kanya ang buong bersyon, hayaan ko siyang malaman ito ng dahan-dahan. Galing siya sa kalabang puwersa, pagkatapos ng lahat, kailangan kong magtira ng isang bagay. Pagkatapos ay makikita natin ang 2 kamay na ito, at tila nalulungkot naman ang disciple ng ating bida, kaya tinanong niya ito na kung anong araw ang problema. Pagkatapos ay tinanong naman siya ng kanyang disciple, na kung nakagawa ba raw siya ng problema sa ating bida. Sagot ng ating bida sa tanong ng kanyang disciple, hindi mo kasalanan,
kasalanan ng master dahil hindi niya sinuri ang paligid. Iniisip ni Awei, at parang hindi naghinala ang matandang iyon sa aking pagkakakilanlan. Ito ang estratehiya ng malinaw na kalangitan habang iniiwan ng dilim sa ilalim ng ilawan. Sabi ni Awei, matulog ka na, lalabas ulit ako para maglakad-lakad, sa isip-isip naman ng ating bida, na pero may talento ka talaga, mabilis matuto. Ipinagmamalaki kitang maging disipulo ko, tama talaga ang pagpili ko. Pagkatapos ay isinara naman ng bata ang pinto ng kanyang silid. At makikita rin na tinatanggal niya ang kanyang sombrero, pagkatapos ay lumabas ang kanyang mahabang buhok. May ngiti pa niyang sinabi, ang master ay napakabait sa akin, kailangan kong magsikap pa. Lumipat ang panel sa ating bida na nasa ibaba ng malaking bato. Makikita si Awei na nag-iisip, sabi niya, iniisip ko kung ano ang magiging epekto kung personal akong makialam. Susubukan ko na rin. Nang may bigla namang may ungol ng isang sugatan na tao sa itaas ng mga bato, kaya nagtataka naman ang ating bida, tanong pa niya na kung may taong araw na sa itaas. Pagkatapos ay makikita natin ang isang babae na tila hayngal na hayngal. Tanong pa niya na kung anong araw ang nangyayari, gayong kahit nagtago na nga raw siya sa ganitong lugar ay mahahanap pa nga rin raw siya ng ibang tao. At pinakita ang kanyang mga kamay na naglalabas ng isang pulang aura. Pagkatapos ay malakas niyang inatake ang bato sa kanyang harapan, na agad naman na nasira. Hayngal naman ang babae dahil sa ginawa niyang pag-atake. Sinabi pa niya sa kanyang isipan, na hindi nga raw siya pwede na mamatay sa lugar na ito, gayong hinihintay pa nga raw siya ng kanyang master. Nang bigla naman siyang napasukan ng maraming dugo, tanda na hindi basta-basta ang mga nakalaban niya. Sinabi pa niya na kailangan niya nga raw na maging determinado dahil sa hindi nga raw siya pwedeng sumuko, pagkatapos ay makikita natin ang isang figure sa kanyang harapan. Nagtanong naman ang ating bida na kung ayos nga lang raw ba ang babaeng ito, sa isip-isip naman ng babae na pamilyar nga raw ang aura na ito nga raw ay sa kanyang master, pagkatapos ay nawalan na ito ng malay, at habang bumabagsak ito ay hinawakan naman siya ng ating bida, ano kaya ang gagawin ng ating bida sa babae? Abangan natin yan sa susunod sa kabanata.